Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Nung mga nakaraang araw bago po magsimula ang pag-iimbestiga dito sa mga maanumalyang mga flood control project ng DPWH, matunog na yung pangalan ni Benjamin Magalong, ni Mayor Magalong, dahil meron nga daw siyang hawak ng mga dokumento na magpapatunay na may mga congressman na sangkot dito sa flood control. Ngayon, dahil sa binitawang salita nga ni Mayor Magalong, maraming nag-react, maraming nagalit na congressman at hinahamon siya na ilabas kung sino-sino yung mga pangalan ng mga kongresistang kumikikback daw dito sa flood control. Isa na diyan, itong si Pastor Abante na nasaktan nung sinabi ni Mayor Magalong na ang House of Representatives, so marami daw mga congressman ng House of Representatives ang kumikikback diyan. So nasaktan si Pastor Abante at hinahamon niya si Mayor Magalong na umattend ng hearing para pangalanan daw yung mga congressman na kumikikback daw di umano dito sa flood control project. Pero nung nagsimula na ang hearing ng Congress, tila parang wala yata yung pangalan ni Mayor Magalong doon sa mga inimbitahang mga resource person. Dito nagpapalusot pa yung mga kongresista kung bakit hindi nila inimbitahan si Mayor Magalong. Dito parang nabahag na rin yung buntot ni Bishop Abante, ni Pastor Abante. So nabahag na yung buntot niya na ang yabang-yabang niyang gustong kastiguhin si Mayor Magalong, pero bakit hindi niya kayang mag-motion para ipatawag, ipasabpina itong si Mayor Magalong. At ito naman si Terry Redol, kitang-kitang todo depensa sa kanyang malamang kababayan niya kasi halos parehas sila ng pangalan ng party list. So, todo depensa rito kay Saldico at talagang ayaw nilang iharap para makastigo itong si Saldico. So, ito panoorin po natin kung paano tumindig itong si Congressman Toby Chanco. Ito ang asawa nito ay kamag-anak po ni Marcos at ni Tambaluslos ni Romualdez. So hindi natin masasabi na itong taong to bias sa administrasyon. Kung titingnan niyo nga parang isa pa siya sa mga opposition ngayon. Silent opposition kasi hindi naman siya natatag as one of the Duterte supporter. Pero naninindigan siya na talagang itong si Saldico ay kailangan magpaliwanag sa Kongreso, sa taong bayan, kung ano ba yung nangyayari dito sa maanumalyang flood control project ng DPWH. So ito panoorin po natin kung paano po nasupalpal, paano bumahag ang buntot ni Bishop Abante nung tanungin ni Congressman Toby Chanco kung ano na nangyari dun sa yabang niya na kakastiguhin niya itong si Mayor Magalong. So ito panoorin po natin. Pero siyempre bago ang lahat, baka pwede namang makalambing ng konti sa inyo. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng makapindot muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito panoorin po natin kung paano po pinatameme ni Toby Chanco yung kayabangan ni Abante na pahamon-hamon pa si Mayor Magalong. Anyway, pangalawa po, nakita ko po yung listahan ng invited resource persons. Hindi po ba man natin inimbitahan si Mayor Benji Magalong? Not for this hearing, Your Honor. Pero iimbitahan po ba siya sa susunod na pagdinig? At the future hearing. Hindi, sa next hearing? We have to discuss it. Because We have to discuss it. So ibig sabihin, wala talaga sa plano nila ipatawag itong si Mayor Magalong. Considering na sinasabi na nga niya na may hawak na siyang mga dokumento magpapatunay na may mga congressman na nakikinabang dito sa porsyentuhan ng budget ng flood control dito sa ating bansa. Marami nag-iiyakang congressman tulad ni Richard Gomez, nasaktan. Hindi naman siya tinutukoy ni Mayor Magalong.
generalize yung sinasabi niya na may mga congressman na kumikita, kumikickback, pero umiyak. Tapos itong si Abante, umiiyak din dahil nilalahat daw ni Mayor Magalong na parang sinasabi niya yung buong kongreso ay bulok. Pero hindi niya kayang ipaglaban dito na mapatawag si Mayor Magalong. Ngayon, gaya na ng sinabi ni Terry Ridon, na pag-uusapan pa nila kung ipatatawag si Saldico, gayong marami nang nagbibigay na impormasyon na si Saldico talagang may connection dito sa flood control, lalong-lalo na sa kanyang kumpanyang SunWest na kasama doon sa 15 pinangalanan na ni Bongbong Marcos na may involvement sa scam na ginagawa ng flood control ng DPWH. Iningunguso na, sinasampal na sa mukha niya na si Saldico may kinalaman. Pero effect yung ginawa ni Karen Davila, pero dito talagang makikita natin na wala talagang kaplano-plano. Kasi for the future pa So ibig sabihin list na sa pinakadulo na siguro, hindi nila priority si Mayor Magalong kasi ano ba ang pinaka purpose ng hearing na to? Kaya gusto ko matuloy yung hearing na to. Dahil makikita natin dito na talagang itong mga congressman na to nag-aabogado para kay Saldico. Ang tanong, bakit kaya parang takot na takot silang ipatawag si Saldico? Anong meron? Bakit hindi yata nila kayang banggain si Saldico? Siguro dahil sa malaki ang napakinabangan nila si Saldico doon sa 19th Congress at baka pumiyok si Saldico magturo na kung sino-sino yung mga binigyan niya, yung mga nakinabang din sa kanya doon sa budget ng flood control. Because nandito po kanina si Bante, siya po yung nagsabi na wag naman akusahan yung House at pangalanan kung sino yung tinutukoy. At pumayag naman po si Mayor Magalong na tukuyin pag siya ay inimbitahan ng House kung sino yung tinutukoy niya na pinakamalaki ang nakukuha na 20%. So ang tanong ko po, bakit pa po hindi imbitahan kaagad ng committee para malaman na po natin kung sino yung tinutukoy niya, Mr. Chair? I think we have a commitment that we will invite him. But the commitment is not on the next hearing. Kasi marami po tayong pag-usapan. In fact, gusto natin isa-isahin yung mga Sims construction, hindi yung nagpakita. St. Timothy, hindi yung nagpakita. Ito yung alam ng mga tao na gustong malaman yung katotohanan. So, ibig sabihin, hindi lang yung mga kontraktor ang hinihintay ng mga kababayan natin na mapangalanan na talagang kumikickback, nananamantala, gumahasa sa budget ng flood control. Pati yung mga politiko, mga congressman, inaantay din niya. Yan yung mas inaantay namin na mapangalanan na kung sino-sino yung mga congressman na yan para hindi na maiboto sa susunod na eleksyon. Bakit parang iwas na iwas kayong tawagin yung pangalan ni Saldico? Bakit hinihilot nyo pa yung mga kontraktor, yung mga district engineer, yung mga auditor na umamin para pagtakpan yung kalokohan na ginawa ng mga politiko, especially ng mga congressman? Yung ba ang iniingatan ninyo kaya hindi nyo pina-priority si Mayor Magalong dahil maaga pala magkakabukuhan na kung sino-sino yung mga congressman na nakinabang sa pinaggagawa ni Saldico sa budget natin. we are united with Mayor Magalong on his commitment for against corruption, for him to name the 67 lawmakers, no question. But he will be required in this committee to do it on their own. State 67 lawmakers who are contractors first. Second, lawmakers who are allegedly receiving 30 to 40% kickback. That will come in due time. That is the commitment of this committee. Kasi sa sinasabi niya, ang pinakamalaking nakukuha ay yung Committee on Appropriation. So hindi pa ba mas mabuting i-address na po natin? Kasi nandyan po,
Si Congressman Abante, nadinig ko po yung interview nyo. Sabi nyo po, dapat pangalanan po ni Mayor Magalong. So ayaw nyo bang mag-present ng motion na imbitahan na siya kaagad para pangalanan na rin po niya? At sinabi naman po niya na willing naman po siyang imbitahan. Congressman Abante, Dito, iiyak-iyak dito si Abante nung sinabi, nung generalize ni Mayor Magalong. Pero tameme siya rito sa hearing na to. Kaya dito parang inuobliga na nga ni Tiangco na itong si Mayor Magalong ipatawag dyan. Total kumbaga rito nagkaroon na ng World War itong dalawang to, si Abante at si Mayor Magalong. Pero parang tila dito bumahag na yung betlog ni Mayor, ni Bishop Abante. Na parang siguro natauhan siya sa mga pinagsasabi niya kasi ilang beses na rin siyang nabutata tulad nung kay Pulong Duterte na hinahanap nila yung 51 billion pesos daw na ginastos dun sa Davao para sa flood control project. Tapos nabutata siya dahil naglabas nga ng dokumento si Pulong Duterte na magpapatunay na walang anomalyang nangyari doon sa flood control sa kanyang distrito. Ngayon dito yung hamon niya, kinasahan ni Mayor Magalong. Ipatawag niyo ako, sige, as resource person. Pero ang nangyari, nag-aantay si Mayor Magalong, nag-aantay si Toby Tiangco sa kayabangan mo, Bishop Abante. Parang ano nangyari? Natauhan ka na ba na baka lalong madiin si Saldico pag kinagat nyo yung pain ni Mayor Magalong na ipatawag siya? Yung ba ang dahilan, Bishop Abante? Congressman Abante, you're being asked. Should I make the motion now? Better, Mr. Chair, to show na talagang seryoso tayong imbitahan siya. Palagay namin hindi siya interesado, hindi siya seryoso ipatawag si Mayor Magalong. Tatawa-tawa pa tong si Bishop Abante. Nakakala mo nakikipaglaro lang si Toby Tiangco sa kanya. Pero in reality, napahiya siya na rito. Kasi maraming nakapanood dun sa interview niya na hinahamon niya si Mayor Magalong na umattend ng hearing ng Kongreso. Pero ang nangyari, hindi siya priority para ipatawag para sa tanungan kung sino talaga ang pinakaulo o sabihin natin na mayroong pinakamalaking partisipasyon sa nangyayaring korupsyon dyan sa flood control ng DPWH. I just have one. Mr. Chair. Before speaking, I have one question lang po to Congressman Tiangco. Is this part of your interpellation or what is this? Okay. All right. It's part of my 5 minutes, Mr. Okay, Chair. all right. And after this, I will have no further questions because this will be my basis of seeing if talagang may pupuntahan tong committee na to o wala. Kung ayaw natin imbitahan si Mayor Magalong sa agarang panahon, may magkakaproblema tayo sa credibility niyan. But I think we have to state for the record as well that in many public forums, Mayor Magalong has labeled the committee as merely a moro-moro committee. So, ayan, binabaligtad na nila ngayon si Mayor Magalong dahil dun salitang moro-moro. Kung titingnan nyo naman, yung salitang moro-moro, matagal nang ginagamit yan. Bakit parang wala namang nagiging problema, wala nagiging masyadong maramdamin, di ba? Pero ngayon, parang hindi na nila nagugustuhan yung salitang moro-moro. Yun naman talaga yung nangyayari ngayon, di ba? Tulad niyan, pinangalanan, o sabihin natin hindi pa pinapangalanan, pero nagbigay na ng blind items si Mayor Magalong na 67 kongresista ang nakikinabang sa flood control kumikickback. Umiyak yung mga congressman. Yung isang pastor, hinamon si Magalong na pangalanan, pumunta sa hearing para pangalanan kung sino-sino yung mga kongresista na yan. Pero hindi naman inimbitahan. Ngayon, babalik ta rin ngayon dito si Mayor Magalong. Na tila parang sinasabi, kinukutya, pinagbibintangan yung kongreso na muro-muro lang or nagkakaroon lang ng alam niyo yung dula-dulaan lang, parang ganon. Parang kunya-kunyarian. Masabi lang nung naghihiring,
para pagtakpan yung mga pinaggagawa ni Saldico. Dapat nga magpakita na si Saldico para once and for all, matapos na yung pagkakaugnay sa pangalan niya. Malinis niya yung pangalan niya. Pero parang dito lumalabas, parang itong mga kongresista na itong nakaupo ngayon as committee chairman, parang nag-aabogado kay Saldico. Talagang ayaw nila ilabas. At ito, binabaliktad na nila si Mayor Magalong. So I think the public should look at that as well. Yes, Mr. Chair. Pero sinabi niya, kahit tinawag niyang moro-moro, sinabi naman niya na willing siya magpumarap, di ba? Di tingnan natin kung haharap siya pag inibitahan natin. I think Mr. Chair, point of order. yes, please. I think we should be sensitive regarding the word moro-moro. Ito, may umepal na. Masyado maging sensitibo sa salitang moro-moro. Ang punto lang naman dito, total, sinabi nga ni Mayor Magalong, moro-moro lang yan. Di patunayan yung hindi moro-moro, yung mangyayaring hearing nyo ng flood control. Ipatawag nyo si Mayor Magalong ASAP para hindi kayo masabihang moro-moro lang. May we delete the words because I think it was Kong Zia, who is a Muslim. It was, I think, an affront to the Muslim community. Yes, I understand it, but that was the exact statement of Mayor Magalong, labeling the committee as moro-moro. Di napahiya ka ngayon dahil hindi napagbigay yung kahilingan mong burahin yung sinabing moro-moro. Kahit naman si Mayor Magalong hindi niya rin binawi yung kanyang sinabing moro-moro lang yung mangyayaring hearing dyan sa Kongreso. So, yun na. Patawag nyo na. Para magkaalaman na kung sino yung dapat mapahiya. Kung hindi dumating si Mayor Magalong dahil, halimbawa, padala nyo ng sabina, hindi dumalo, ipasight in contempt nyo dahil di sa pagpunta. O di ibig sabihin, si Mayor Magalong yung moro-moro lang. Since hindi nyo pinapatawag at least priority si Mayor Magalong, tumalabas, kayo ang moro-moro. Yan ang totoo at yan ang nakikita ng mga kababayan natin. So yan ang aantayin natin ngayon kung talagang itong si Saldico mapipilitang lumabas or ipatatawag ng Kongreso para humarap. Pero ang balita natin wala na raw si Saldico dito sa Pilipinas at mukhang nagtatago na rin. Mukhang bali-balita nag-a-apply na rin daw ng asylum sa ibang bansa para di na makabalik dito sa Pilipinas at hindi na mabawi yung mga perang pumasok sa kanya. Yun ang sinasabi nila. Kaya yun yung aantayin natin. So maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.